Nandilim ang paningin ni Dilima dahil hindi nasunod ang gusto niya. Nakita mo talaga ang galit sa kanyang muka at sa kanyang mata sa mga Duterte. Wala na siyang pakialam sa batas. Wala na siyang pakialam kung malabag niya ang batas. Basta sa kanya gusto niyang buksan ito. Kahit si Jokno, isang abogado, hindi pumayag. Dahil alam niya ni Jokno na violate niya ang batas sa pagbukas ng box ng ITR ng asawa ni BP Sara. Pero si Dilima, isang abogada, alam niyang batas. Pero pilit niyang binubuksan. Pilit niyang gustong buksan ang box na to. Doon makikita na si Dilima, ang galit niya talaga si Duterte. Doon nakikita talaga kung paano at kung ano ang kanyang motibo sa impeachment na yan. Hindi dahil sa accountability, kundi dahil gusto niyang gumante. Ganun ang motibo ni Dilima. Di ba? Maraming umayaw ng buksan dahil sa takot din ng iilan. Dahil sa nangyari sa AMLAC na kinasuhan ni ang asawa ni BP Sara, ang AMLAC at mga membro ng Justice Committee. Ngayon nagkaroon na ng phobia, nagkaroon na ng takot at alinlangan ang mga membro nito. Kagaya ni Abante, anong sabi niya? Magdamag, hindi siya nakatulog dahil sa kakaisip at sa pag-aaral sa sitwasyon kung paano ang box na yun bubuksan na hindi lalabag ang batas. Pero nakita niya malabag talaga ang batas. Kaya hindi siya pumayag din. Diba? Nasampulan sila eh. Yung dating go-go lang sila ang hari. Pero dahil nasampulan sila na pwede silang makasuhan, yun nangyari kanina. Mas maraming hindi pabor na buksan ang box na yun. Dahil sa takot. Kaya maganda din talaga ganun. Sampulan din mga ito. Number 1, dapat silang sumunod sa batas dahil lahat ng batas ay dumadaan at gumagawa nito ay ang Congress. Pero number 1 din silang sumusiway sa batas na to. Hindi nila sinusunod dahil ang isip nila sila makapangyarihan. Pero dahil nasampulan na sila, tingnan mo, daming nag-isip at daming umayaw. Si Laila Dilima lang talaga matigas dahil ang isip niya siguro kailangan talagang ipakita. Kasi pagdating sa Senado, mahirapan na siya. At 50-50 nga, baka hindi pa darating sa Senado yan eh. Pero excited ako dumating sa Senado. Gusto ko makita ang dating napanood natin na harapan ni Trillanes at ni Alan Peter Cayetano. Yun, ang galing. Paano tanungin ni Peter Cayetano? Yeah. Si Trillanes kung saan niya nakuha ang dokumento. Yun ang gusto kong mapanood. Kasi may mga batas na bawal ilabas yun at bawal makuha yun kahit sino. Pero nakuha niya ang dokumento. Kung totoo man na ito yung dokumento ay hindi fake. Kung talaga ito ay galing sa bangko, yung mga account na yun nakuha ni Trillanes. Doon ko gusto malaman paano niya nakuha, sino nagbigay sa kanya, o baka yun naman din ulit ang sabihin niya nung dating hearing na naalala ko, ang tinanong siya kung saan nakuha at sino nagbigay. Ang sabi niya, nilapag lang sa table niya. Pero panipaniwala ang Congress nun dahil pabor sa kanila. Diba? Kaya ngayon talagang nakaka-excite din na makakating sa Senado kung paano i-cross-examine ng mga witnesses ng mga abogado ni BP Sara. Sa Congress nga, hindi pa sila cross-examine, buhol-buhol ng kwento. Paano pa kaya si Badriaga pag tinanong? Ang magaling magtanong nito, sa tingin ko lang sa mga senador, si Marcolita at saka si Cayetano. Yun. Kaya abangan ko yan. Talagang abangan natin yan. Makakating sa Senado kung paano magbuhol-buhol ang kanilang kasingalaringan. Panoorin natin.